Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga nakakatakot na kwento natin gabi-gabi. Ang kwento nating ito ay pagpapatuloy ng nakakatindig balahibong lihim ng itim na albularyo mula sa ating sender na si Jomar. Salamat ulit, Jomar. Itim na albularyo, ang totoong kulay ni Mang Elias, Part 2. Hindi makatulog si Mario. Gabi-gabi lagi niyang nararamdaman ang presensya ni Mang Elias sa paligid. Mga yapak sa labas ng bintana, bulong na hindi niya maintindihan, at mga bangungot kung saan siya mismo ang isinasakripisyo. Hanggang isang gabi, sumuko na siya sa takot. Lumapit siya sa isang matandang babae sa kabilang baryo, si Aling Chon, na kilala sa kakaibang kaalaman sa mga lumang dasal laban sa kulam. Mario, bulong ni Aling Chon habang inaabot ang isang bote ng langis na kulay pula. Ang albularyo na yan, hindi na tao. Matagal na siyang inalipin ng mga anino. Kung gusto mong matapos ito, kailangan mong sunugin ang kanyang altar. Doon nakatali ang kanyang kaluluwa. Bitbit ang tapang at ang langis na bigay ni Aling Sion. Naglakad si Mario papasok sa gubat. Malamig ang hangin at bawat hakbang niya ay tila sinusundan ng mga mata sa dilim. Hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ng altar. Nandoon si Mang Elias, nakasumbrerong itim, nakangisi at nakatayo sa harap ng mga nagliliyab na kandila. Mario, inaasahan na kita, aniya habang biglang nagdilim ang paligid. Mula sa lupa ay nagsilabasan ang mga kamay ng anino, kumakapit sa mga paa ni Mario, pilit siyang hinihila pababa. Hindi mo ako matatalo. Ako ang dahilan kung bakit buhay pa ang baryo. Ako ang nagbibigay at kumukuha, bulalas ni Mang Elias. Pero hindi umatras si Mario. Binuksan niya ang bote ng langis at isinaboy sa altar. Agad itong nagliyab at mula sa apoy ay sumigaw ang mga anino. Nanginginig si Mang Elias, pilit na iniiwas ang sarili. Ngunit tila ba ang apoy ay kumakapit mismo sa kanyang balat. Hindi! Hindi ako pwede mamatay! Sigaw niya. Ngunit habang lumiliyab ang altar, unti-unti siyang natutunaw. Ang kanyang katawan ay nagiging abo na tinatangay ng hangin. Lumindol ang lupa. Ang mga kandilay isa-isang pumutok. Hanggang sa ang lahat ay naglaho. Tanging abo na lamang ang naiwan sa lupa. Hingal si Mario, nanginginig. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang magaan ang paligid. Wala nang bulong, wala nang yapak, wala na si Mang Elias. Kinabukasan, nagising ang baryo na tila gumaan ang hangin. Unti-unting gumaling ang mga bata at nagbalik ang sigla ng mga tao. Hindi nila kailanman nalaman ang ginawa ni Mario, ngunit alam niya sa sarili niyang natapos na ang sumpa. Ngunit isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang higaan, narinig niya ang mahinang tinig mula sa hangin, isang boses na pamilyar. Hindi lahat ng abo ay nawawala. Mario, napadilat siya, malamig ang pawis na bumalot sa kanyang katawan. Sa sulok ng kanyang kwarto, may maliit na abo na unti-unting bumubuo ng hugis ng kamay. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Sana nagustuhan ninyo ang pagtatapos ng kwento ng itim na albularyo. Pero teka, pagtatapos nga ba talaga? O simula pa lang ulit ng panibagong kababalaghan? Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento. At kung meron ka ring sariling karanasan ng kababalaghan, isend mo yan sa tambayancreepy@gmail.com. Maraming salamat ulit kay Jomar sa pagbabahagi ng kanyang kwento.